Magandang araw mga ka-explore. Magandang balita o bad news? Well, mga ka-explore, tuluyan na namang kinansila o binawi ang inisyo na permit ng LGU sa Dumaguete. Yan ay para sa grupong Maisog. Atin pong matatandaan na hindi rin sila natuloy doon sa Bulacan. Ayaw din sa kanila doon eh. Eto, panoorin muna natin na ang mga sinabi nitong organizer ng Maisog Rally. Maisog Rally, pinapaalam sa lahat na ang binigay na permit para sa prayer for peace rally sa Dumaguete City ay binawi at pinansilan ng NGO na naturang lungsod. Ang pagunahing dahilan ay kulang di umano ang kanilang kapulisan para masiguro ang safety at kalisan sa naturang pagtipon-tipon sa na kung saan dadaluhan ng ating pinakamamahal at pinakaminis nating Presidente ng Bansa, PRRD, Presidente Rodrigo Roa Duterte. Malinaw na isa na namang itong para pigilan ang prayer for peace rally kahit paman sa malaking pagdialogo, pakikiusap ng mga organizers kay City Mayor Remolyo kasama ang kanyang City Administrator na si Ms. Lailani Ramon noong May 4, 2024 ng hapon. Matigas na dinig ng alkalde na sila ang nabigay na permit dagdag pa dito. Nag-advise pa nga na maaaring i-reapply ulit ang naturang permit na kung saan wala namang sapat na kasiguruhan at mabilis ang rason kung kailan ito matatapos ang pag-apply ulit ng permit para sa prayer for peace. Skill ng ating karapatang tao sa malayang pamamayan at pagpipon-pipon. Hindi tayo matipinag at maisog natin ituloy ang peace rally sa Dumaguete City sa darating na May 7, 2024. Ang kabayanan lang po at i-anunsyo lang namin ang bagong lugar at pag-apusan na naturang peace rally dito sa Dumaguete. Sulong mga maisog, ituloy ang peace rally sa Dumaguete City. Mabuhay ang Pilipinas! Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Kayo nga itong naninira eh. Kayo nga itong naninira sa bansang Pilipinas eh. Grabe naman kasing kukulit ng mga ito. Hindi ba nila nararamdaman na ayaw na talaga sa kanila ng taong bayan? At inaayawan na rin sila ng mga LGU. Siguro sa kadahilan ng hindi naman talaga peaceful rally ang layunin ng mga ito eh. Hindi ba? Imbes na magdasal para sa kapayapaan ng bansa, magpahayag ng saloobin sa mga ginagawa ng pamahalaan kung mayroon kang hindi gusto, hindi naman masamang pumuna kung mayroon man dapat punahin eh. Di ba? Pero para manawagan sa mga kapulisan at ating mga kasundaluhan na kailangan na nilang mag-withdraw ng support sa presidente, hindi na siguro malayang pamamahayag yan. Nag-uudyok ka na ng kodita o kaya sedisyon. Hindi ba? Matatandaan din natin na sa mga nakaraang rally ng mga maisog, walang ginawa kundi akusahan ng presidente, at kung ano-ano pang mga paninira sa kanya. Bangag ang presidente natin. Pinakitaan ako ng listahan, nandun ang pangalan mo. Puro naman yan akusasyon. Wala naman sila maipakitang sapat na ebidensya. Napakamalas naman talaga si PBBM, ano? Hindi na yan ang tunay na malayang pamamahayag. Kaya ko nasabing napakamalas naman si PBBM, lahat yata na nangyayari dito sa bansang Pilipinas, hanggat maaari, hanggat pwede, kailangan nilang isisi sa kanya para siraan sa taong bayan. Pero sa kabila ng lahat, tahimik lang at hindi nagpapaapekto ang Pangulo. Nakafocus lang siya sa kanyang mga trabaho para mapabuti ang ekonomiya ng bansa. Araw-araw, iba't ibang klaseng paninira nila kay PBBM. Pero ito lang ang masasabi ko mga ka-explore. Kahit anong paninira ang gawin mo sa isang matuwid na tao, hindi mo kaya or hindi mo basta-basta mapapatumba. Mas karamihan gising na
At nakikita naman ng taong bayan na sa tamang landas si PBBM sa kanyang mandato sa tunay na paglilingkod bilang Pangulo ng bagong Pilipinas. Mga kababayan, huwag nyo na lamang pong pansinin o panoorin ng mga tao na walang ginawa sa buhay kundi ang manira, sirain ng Pangulo. Kasabay noon, nasisira naman ang bansang Pilipinas sa ginagawa nila. Ang panoorin natin ay ang mga proyekto at mga ginagawa po ng ating mahal na Pangulo. Open po ang ating comment section para sa inyong lahat, mga kababayan.